Dapat pag ipatupad ang death penalty sa Pilipinas. Pagpatay, pagnagasa, prostitusyon, droga, terorismo. Ilan lamang ito sa mga matinding krimen na kinaharap natin sa ating lipunan. Sa pagdami ng krimen sa ating bansa, hindi na napigilan ng gobyerno ang mga aksyon nito. Nakatuon sila sa pagpatumbalik ng death penalty sa Pilipinas. Isa ito sa mga kontrobersyal at mainit na paksa na mainit pinagtatalunan at pinagtatalunan ng mga mamamayang Pilipino. Ayon sa Republic Act number 7,600 na karaan 50, ang parusang kamatayan ay parusa sa mga gumagawa ng karumal-dumal na krimen. Ang parusang kamatayan ay ang pinakamatinding parusang maaaring banta sa gobyerno sa iyong buhay. Gayunpaman, depende ito sa krimen na nagawa. Sinabi rin ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi bantahan sa mga kriminal ang muling pagpapahiran ng death penalty, maliban kung ito ay para sa layunin ng pagkakabayad ng sala. Maraming bansa na ang nagpakilala ng ganitong uri ng parusa para maiwasan ang pagdaming krimen, ngunit tuwirang hindi ako sumasang-ayon sa opinyon ito. Masasabi kong hindi ko sinusuportahan ang pagpapatupad nito. Ang awa sa may kasalanan ay kalupitan sa mga inosente. Kaya mong ipaliwanag ko kung bakit. Ang parusang kamatayan ay isang parusang kamatayan na ipinataw ng Korte para sa labis na karumal-dumal na mga gawa ng isang tao. Sa pagkakilala ng parusang kamatayan, ang pinakamabigat na banta sa karapatang mabuhay, pinawalang bisa ng Pilipinas ang Republic Act number 7659, mahigit isang dekada na nakakaraan. Ang isyong ito ay mahalaga at dapat pag-usapan ng lubusan. Dapat bang ipataw ang parusang kamatayan sa Pilipinas? Ang parusang kamatayan ay may deterrent effect sa mga kriminal. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga bansang gumagamit ng parusang kamatayan ay may posibilidad na magkaroon ng mas kaunting mga marahas na krimen. Ang takot ng parusang kamatayan ay humahadlang sa ilang mga tao na gumagawa ng mga krimen, lalo na sa mga kaso ng panggagahasa at pagpapatay. Ang muling pagpapasok ng parusang kamatayan ay makakatulong sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Inalis ng Pilipinas ang death penalty noong 2006. Ito ay dahil sa mga alalahanin ng karapatang pantao at sa mga international na implikasyon, kabilang ang pagpapatibay ng Second Optional Protocol sa International Covenant on Civil and Political Rights. Ang muling pagkakilala ng parusang kamatayan ay lalabag sa mga obligasyong ito at maglalagay ng panganib ang reputasyon ng bansa sa international na komunidad. Maaari itong magkaroon ng mga kainatnan sa ekonomiya, tulad ng pag-aalis ng mga benepisyo sa kalakalan ng European Union. Karagdagan pa, ang parusang kamatayan ay hindi katumbas ng epekto sa mga marginalized na komunidad na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa katarungan at katarungan. Ang pagpapalagay ng pagkakasala sa mga kaso na may kaugnayan sa droga gaya ng iminungkahi sa kailang batas ay sumisira sa mga prinsipyong angkop na proseso at maaaring umantong sa mga labag na batas na ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen ay karapat-dapat na hustisya, at ang parusang kamatayan ay maaaring sumagisag at sa pagtanggi ng lipunan ng tanggapin ng ganitong uring karahasan. Sa kabila ng mga argumento laban sa parusang kamatayan, kabilang ang mga isyong karapatang pantao at ang potensyal na para sa maling hatol, kailangan nating isaalang-alang ang mga benepisyo ng parusang kamatayan sa pagpapalakas ng sistema ng hustisya. Soli, ang aking layunin ay bumuo o pagtibayin ng isang mas ligtas na lipunan para sa lahat.